Sa loob ng pamamahay nga ni Velma, walang nakakaalam sa totoo niyang sakit kahit na nasasaktan na siya tuwing nagkukwento ang kanyang mga anak. Buti na lang umano ay migraine lamang ang dahilan ng sintomas ng pananakit ng subalit sa loob-loob niya ay napakasakit marinig na hindi niya dapat sabihin ang katotohanan tungkol sa totoo niyang sitwasyon dahil ayaw niyang mag-alala ng husto ang kanyang anak. Isang araw, makikita siya na nag-iimot. Masakit na parang dinudurog na ang kanyang puso. Hindi niya alam kung hanggang kailan ang kanyang buhay, lalong-lalo na at habang lumilipas ang araw, unti-unti ding lumalaki ang tumor sa kanyang utak. Hindi niya alam kung hanggang kailan na lang siya mananatili kasama ang kanyang mga anak. Kaya siya ay labis na nasasaktan sapagkat nagsisinungaling siya araw-araw dahil sa katotohanan na talagang may sakit siyang matindi. Ang hindi niya alam ay may nakarinig pala sa kanya itong kanyang si Ate Didang na kailan lang napag-usapan nila kasama ang kanyang mga anak. Ayon sa kanya, sa pag-aalala niya ng husto, nais niyang i-recommend ang kanyang amo na dalhin na nga sa magtatawas nang sa ganun malaman ang totoong kondisyon ng katawan niya. Subalit hindi pumayag si Velma sapagkat alam na niya ang katotohanan. Ngayon ay nalaman niya ang lihim at nangako din si Didang kahit na masakit malaman ang totoo na hindi niya sasabihin at sila lang dapat ang makakaalam. Nakita ni Velma kung gaano kabait ang kanyang katulong. Nakita niya kung paano nagkaroon ng concern ito matapos makita na matindi pala ang pinagdaraanan nga ni Velma. Sa kabilang banda, sa pamamahay nga ni Hazel, mapapansin pa rin niya ang kakaibang kinikilos nga nitong si Manuel. Alam niya na may binabalak itong si Manuel. Alam din niya na patuloy na lumalapit nga ang anak nga ni Manuel na itong si Jeffrey kung saan humahanap ng ebidensya na magkakaroon ng pagkakataon para mahuli nga ang ginagawa nga nitong si Hazel. Ngayon ay unti-unti na ngang nalalaman niya. Subalit si Hazel ay talagang hindi siya tumitigil at kahit nga na nasaktan na nga niya itong si Timo sa loob ng kulungan ay hindi pa rin sapat. Ayon sa kanyang kaibigan na si Alice, kung hindi ba siya natatakot sa kanyang ginagawa na dala kung umastes siya ay para na nga siyang kriminal. Subalit si Hazel ay baliwala lang sa kanya. Ayon sa kanya, wala nang masigit na kakatakutan kundi napailing na lamang ang kanyang kaibigan na si Alice. Tingin niya sa kanyang kaibigan na si Hazel ay wala na nga sa katinoan. Wala na siyang pakialam kung sino man ang masaktan. Ang importante sa kanya ay masunod ang kanyang gusto at makuha itong si Manuel. Subalit si Manuel ay naging matalino na rin, lalong-lalo na at nalaman na nga ni Manuel na may ginawa siya kay Timo at tinatakot pala niya ito, kaya nalaman ganun kalaki ang takot niya pagdating kay Hazel. Kaya sa abot ng kanyang makakaya, tutulungan niya itong si Timo maging ang pamilya nito. Subukan din niya na maghanap ng ebidensya laban kay Hazel gamit ng cellphone ni Hazel kung saan doon makikita ang mga transaksyon niya, ang lahat ng kasabwat niya para magawa ang krimen. Isang plano naman ang namumuo matapos nga na hindi pa rin tumatahimik itong si Timo at lalo pang magsalita. Lalo pa nga niya itong tatakutin at sa pagkakataong yun, hahanap nga si Hazel ng dalawang tao kung saan susugurin nga niya ang bahay nga ni Timo para takutin ang nanay nito. Ngunit alam na ni Manuel ang mga plano ni Hazel sapagkat nahuli niya ito sa conversation ng cellphone. Kaya naman tutulungan niya ito. Tatawagan niya agad ang mga pulis. Kaya magugulantang na lamang ang mga tauhan na inutusan nga nitong si Hazel sapagkat mahuhuling na nga sila at malalantad ang katotohanan. Kaya naman masosurpresa bigla itong si Hazel sapagkat dadalawin na siya ng mga pulis upang tanungin tungkol sa nangyaring biglang pag-akyat ng bahay nga ng pamilya ni Timo. Lalong-lalo na at napilitang magsalita ang tauhan na inutusan niya at walang ibang tinuturong pangalan kundi kanya. Kaya naman mananagot na ngayon itong si Hazel at tuloy na ngang magbabayad sa mga kasalanan na ginawa. Samantala si Manuel ay tela kung umasta ay walang nalalaman. Ngunit ang totoo ay nakikisama lamang siya kay Hazel hanggang sa tuluyang makalaya din siya mula sa pang-aapingan nitong si Hazel at pananakot nito. Alam niya ang mga ginagawa nga ni Hazel ay para lamang sa kanyang
kanyang sariling interest at alam niya na nananakit na nga ito makuha lamang ang kanyang gusto. Kaya naman kahit hindi magsalita itong si Manuel, halata sa kanyang mukha na naging maliwalas ito matapos nga magkaroon ng linaw ang lahat at sa wakas makukulong na nga si Hazel.